Kung talagang yung anghel na yan, kung granting tanggapin natin ang anghel, pag nakita natin ang buhay nito, hindi lalapat doon sa totoong anghel na nasa anghel ng Diyos eh. Kasi kilala naman natin yung anghel na yan. Lalo ka na. Siyempre. Kaya nga kapatid na Arnel, simpleng-simple na hindi yan yung sa sikatan ng araw. Yung anghel sa sikatan ng araw. Opo. Tama. Mana pa, nagpapakilala lang po siyang anghel. Dahil hindi po talaga nila naintindihan ang kahulugan ng anghel. Kaya nga Brad Arnel, ang dapat nilang gawin katulad nga yan, anghel, di ba? Naitanim sa isip natin yan Anghel na umaakyat sa sikatan ng araw, yun ang ating sugo. Di ba? Anghel. Ngayon, kumuha sila ng paliwanag ng anghel doon sa Webster Dictionary. At kumuha ng sitas, mali pa yung pagkakagamit ng sitas. Dahil ang maliwanag sa sinabi doon sa sitas na binasa nila sa Hebreo, ang espiritu ay, ang anghel ay espiritong tagapaglingkod. Opo. So kalagayan talaga yon. Sinabi nila hindi raw kalagayan espiritu, yung anghel na hindi raw kalagayan yung anghel. Pero tungkulin. Opo. Pero nung lumipas ang panahon na nakarinig kay Brad Eli, binago nila, it's either na raw. Pwedeng sugo, pwedeng tungkulin. O, yan ba tingnan ninyo Kung ang sugo ninyo, ang anghel na kinikilala ninyo ay tunay at sa Diyos yan, ang dapat yan, ang kanyang ginagawa ay ayon sa Biblia. At ayon sa Biblia, ang anghel ng Diyos ay hindi nag-aasawa. Tama po. Pero yung anghel na kinikilala nila ay nag-asawa. Katulad din ng mga anghel na sinugo noong panahon ni Noe. Kumuha sila ng mga asawa. Hindi ba't kanino yung mga yan, di ba? Kaninong anghel yon? Sa demonyo. Ngayon, saan nalilinya ngayon yung anghel na kinikilala ninyo? Anghel ba siya ng Diyos o anghel ba siya ng demonyo? Kayo na ngayon ang makakaalam yan. At yan ay base sa Biblia, hindi base sa aming puro-puro. Hindi ba, Arnel? Kaya yung isang matalino pong nag-iisip sa lahat po ng aming mga kababayan, naintindihan nyo naman po siguro yung aming inilahad. Kung ako po sa inyo, magbabalot-balot na po ako. Dahil ito palang anghel na ito biruin mo, nag-asawa. Tapos ito naman namatay. Sa Biblia po, ang anghel, hindi po sila namamatay. Ang anghel ng Diyos, hindi po sila nag-aasawa. Sa kanila kasi isa ang definisyon ng sugo Pag sinabing sugo, anghel. Pag sinabing anghel, sugo. Abay, hindi naman lahat ng anghel sugo. At hindi naman lahat ng sugo, anghel. At saka hindi na nila maialis ngayon yan. Hindi na nila mapapanindigan, Brad Arnel, na yung anghel na tinutukoy ay tungkulin. Dahil inamin na nila, it's either tungkulin or kalagayan. So pwedeng kalagayan at pwedeng tungkulin, kaya sukul na sila doon. So hindi na nila pwedeng tanggihan na hindi, tungkulin lang yan. Hindi pwede. Kaya yun nga, lumalabas ngayon, kontra-kontra na naman yung kanila tinuturo, hindi ba napakahirap mag-stay dyan sa ganyang klase ng pagsasama-sama? Kaya kung ako po ang Katoliko, hindi po aalim sa ganyang klase ng iglesia. Pero mo paniniwalaan mo siya anghel. Ito pa mo kapatid na Cesar, kapatid na Larry. Sa kanila kasi si Kristo tao lang. Yun. Pero sa kanila, yung kanilang sugo, anghel. Patunayan po natin ngayon na hindi nga po siya yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. May kabala po ang Biblia ukol dyan sa mga tao, sa isang mangangaral na magpapakilalang siya'y anghel. Basahin po natin yung sinasabi po sa aklat po ng Galacia sa 1 at 8, ito ang sinasabi. Tatapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Sa Biblia po pala, ipinatatakwil ang ganyang klase ng mangangaral na magpapakilala halimbawang siya ay anghel. Kaya ang mga bagay na ito, sa awa at tulong ng Diyos, naintindihan namin sa pamamagitan ng pagtuturo ni kapatid na Soriano. Kaya sa awa at tulong ng Diyos, kami po ay mananatili at magtutumibay na mga Esma! Katotohanan ay ganyan, kay sakit tumitimo, ngunit kung